So, good day everyone. So, ngayon, ang topic natin is magsasagot lamang tayo ng mga problems na related sa mga naunang videos natin para mas mahasa pa yung skill natin sa pagsosolve ng word problems involving algebra. So, parang ito yung test. Itong video na to yung magiging test kung may natutunan ba kayo or wala. So number 1, there is a number such that 3 times the number minus 6 is equal to 51. Find the number. Diba ang first step is read the problem. Pangalawa, identify what is asked. So ano nga bang hinahanap sa problem na yan? Ang hinahanap sa problem na yan is number. Number, singular or plural? It's singular. Ibig sabihin, isang number lang ang hinahanap sa problem na yan. Third step. Ang third step is create mathematical equation. May nakitang tuldok, slash. May nakitang tuldok, slash. Kasi diba, nabanggit ko na kada sentence is merong mahalagang info na ibibigay sa'yo para makapag-create ka ng mathematical equation. And ito ay one-time use lamang. So, itong pangalawang sentence na gamit na yan, find the number, may info na tayong nakuha dyan. So, yung unang sentence, ang bigyang tuon natin ng pansin. There is a number such that, merong number such that 3 times nung number na iyon, 3 times nung number na iyon, na kapag binawasan mo ng 6, ang sagot is 51. So, mag-assign tayo. Let x be the number. Kasi diba, nabanggit ko sa mga naunang video na ang common representation ng number is x. Usually, palagi, often, laging x yung pinakamaliit na number sa sentence na yan. So ngayon, meron na tayong na-assign para sa na representation para sa number. Let's create the mathematical equation. Sabi dyan, 3 times nung number, which is yung x. So, 3x na binawasan mo ng 6. Ang sagot daw is 51. That's it. Yan na yung mathematical equation natin. Ang gagawin na lang natin is find x or solve the equation. 3x transpose sa kabila yung 6, kaya magiging 51 plus 6. 3x 51 plus 6, the answer is 57. Divide both sides by 3 para mahanap mo si x. Ang sagot is 19. That's it. Ang number na hinahanap sa word problem na yan is 19. If one you ma-check, i-substitute nyo yung 19 dyan sa equation na yan. 3 times 19 minus 6. Anong sagot? 51. So, ito ay check. And that's it. Para sa unang number na yan. Sa pangalawa, the sum of two numbers is 44. The larger number is 1 less than twice the smaller number. Find the numbers. So, nabasa na natin yung problem. Identify what is asked. Numbers, singular or plural? Plural. Ilan ang hinahanap? Dalawa. Dalawang number na kapag pinag-add ang sagot is 44. Okay. I-create na tayo ng mathematical sentence. Tuldok, gamit na to. The sum of two numbers is 44. The sum of two numbers is 44. Ito, gamit na rin yan. The larger number
is 1 less than twice the smaller number. So mag-assign ulit tayo. Let x smaller number. O ano yung i-represent natin para sa larger number? Ang larger number is 44 minus x. Yun ang representation ng larger number. So, sir, paano nakuha yung 44 minus x as representation ng larger number? So, explain natin siya visually para hindi kayo malito kung paano nakuha tong 44 minus x na yan. Here, meron tayong pizza na hinati sa 4 na part. So, kabuuan, pag pinagsama tong dalawa na to, ilang part ng pizza makukuha natin? Ito, 4 na part. Itong 4 na part. Ang smaller part is ito. Pwede nating sabihin x. Itong isa, yung larger part. Paano natin siya i-represent? Diba? Ang kabuuan is 4. Ang smaller part is x. Pwede natin sabihin na kapag ang 4 binawasan mo ng smaller part, ang representation niya is yung larger part. Gets ba? Ang 4, kapag binawasan mo ng smaller part, is yung larger part. Ang 4, kapag binawasan mo ng smaller part, is yung larger part. Gets ba? Ganun siya nag-work. So, ang x, diba, is equals yan sa 1. Ayan, kita naman, yung isang piraso lang yan. So, 4 minus 1, ang sagot is 3 pa rin. So, diba, parang pinahaba mo lang yung mathematical equation ng 3 para lang ma-represent mo yung larger part. So, ito pa. Meron tayong cake na may 8 part. 8 part. Kapag pinagsama mo tong dalawang to, ang makukuha mong kabuuang part is 8. Ito, yung smaller part. So, anong representation ng pwede natin gamitin para sa larger part? 8 binawasan ng smaller part. 8 na binawasan ng smaller part is the larger part. 8 na binawasan ng smaller part is the larger part. Kaya ganyan yung itsura nyo, no? 8 minus x. 8 na binawasan ng smaller part is yung larger part. Gets ba? Medyo magulo siya pero magigets nyo. So ito, yung 44 na binawasan mo ng smaller part is the larger part. Yung 44 na binawasan mo ng smaller part is the larger part. Ibig sabihin yung natira matapos mong ibawas yung smaller part. Kaya naging 44 minus x yung representation ng larger number. Okay, proceed na tayo sa info na nakalagay dyan. The larger number is 1 less than twice the smaller number. The larger number is twice. Ito yung larger number, yung nasa unahan. The smaller number is yung nandito. Meron na tayong mathematical equation. Step 4, isolve na natin. Combine like terms. 2x plus x is 3x. Bring down si negative 1 is equal siya sa 44. Pag tinranspose mo, 3x 44 plus 1, 3x is equals to 45. Para mahanap mo si 3, x is equals to 15. Pero yan na ba yung hinahanap natin? Hindi pa yan yung hinahanap natin. Ang hinahanap kasi is yung value neto at yung value neto. Meron na tayong value ni x which is 15.
Diba? So, ano yung larger number? Ang larger number is 44 minus 15. So, anong sagot dun? 44 minus 15. So, ang larger number is 29. Kapag pinagad mo, 44 ba ang sagot? Let's see. 5 plus 9 is 14. Carry 1. 1 plus 1 plus 2 is 44. Parehas. Yan yun. Ito yung ating sagot. That's the answer. Okay, for the last question, separate 80 into two parts so that one part is 4 times the other part. Ito part na naman. Pag-iwalayin mo daw yung 80 into two parts. Pag-iwalayin mo yung 80 into two parts. Nasabi dyan, yung unang part is 4 na beses na mas malaki sa naunang part. So, ibig sabihin, yung unang part, ito yung unang part, 4 na beses na mas malaki sa naunang part. Ito yung naunang part. So, meron na tayong mathematical equation, combine like terms, 5x, 80, then divide mo lang sa 5. Both sides para makancel. So, the answer is 16 pala, 16. Pero, hindi pa yun yung sagot dahil ang hinahanap natin sagot is ito, tsaka ito. Ang unang part is 4x or 4 times 16, which ang answer is 64, while yung smaller part is just 16. Sige nga, 64 plus 16, ano sagot? The answer is 80. Parehas ba? Parehas. So that's it. Ang sagot is 64 and 16. And that's it for the lesson today. And if one yung magsagot pa ng mas maraming question para mas mahasa kayo, is i-check nyo lang yung link below. Meron dyang nakalagay na mga problems na pwede nyo pagpraktisan, and nandiyan na rin yung answer key. And that's it for today.